Magandang araw po sa lahat. Nandito naman po si Inday Bangis. Ngayong araw po, meron po kaming pupuntahan. Pupunta po ako sa Fiscal's Office kasi meron po akong bawsi case. So, pinakulong po ng asawa ng babae, yung asawa niyang lalaki. So, abangan nyo na lang po kung anong dahilan kung bakit siya nakulong. Nandiyan na si LB, susunduin na ako. Hello! Ayan, si LB, dalawa po kaming arresting officer. Away mag-asawa, nakakulong na po ngayon yung lalaki. Kami yung ginawang arresting officer. So, on the way na po kami sa Fiscal's Office. So, ayan na guys. So, kinakausap na ni Sister LB ang complainant na babae. Pinapa-decide siya. Baka pwede pa mag-iba yung pag-iisip niya. Kasi nandito na po kami sa aming City Prosecutor's Office. Ayan po. Habang inaantay pa po namin ang fiscal. So, mahaba pa po yung panahon. Ginaguide lang po namin si babae. So, ayan guys, nakikita nyo ang pasa ni babae. Ayan po. Ayan po yung bugbog sa kanya. Tsaka dito tinamaan pa po siya sa likod na to. Ayan. Tsaka naglilihi po kasi siya 3 buwan. Natama po yung likod niya na yan sa may lamesa ng sa bahay nila sa lamesa. Alam niyo po ba ang nakachat ko pa nung huling gabi, nung A4 ng yung babae, gamit yung account niya. Talagang daw may pakulong ng lalaki. Opo. Kasi sa dinanas mo na yan ganyan, talagang dapat mag-decision ka ng tama. Hindi yan, sa aming mga bouncy officer, police matter talaga yan. Talagang hindi yan pinag-uusapan sa barangay yung pananakit na yan. Although dinadaan yan sa barangay, pero police matter yan. Kasi physical abuse yan. Wala kang sinabi ng pananakit sa kanya lang. Kasi kung hindi yan makukulong, maliban sa isang bagay, kung talaga matindi yung pananakit. Saka yung rape ka yun, under kayo nakasal, pinilit ka niya, paano rin yun, pasok rin yun. Hindi na talagang police matter yun. Habang inaantay pa po namin yung lalaki, kasi nandun pa po sa police station, dadalhin pa po dito sa Fiscal's Office, sa City Prosecutor's Office po. Ayan po, si Tatang nanghingi ng pamasahe. Pauwi daw po sa kanila. Bigla lang po na po sa tabi ko, kaya binigay ko na po sa kanya ang upuan. Ayan, binigyan siya ni ma'am ng pamasahe. Ang bait naman ni ma'am. So, ayun guys, tingnan nyo po yung pasa ng babae. Ang laki ng pasa niya, no? Hanggang sa itaas po yun ang balikat niya. Ayan, ang laki po ng pasa. Pa rin yung mga kasalanan. Nabibigyan na tayo. God is good all the time. Bigyan nyo ng trabaho yung physical dito. Oo, may karapatan kang magreklamo. Eh, sinong bubuhay sa 5 anak mo? Ko, ang hirap magpakain ng ngayon. Ako hirap na hirap yung asawa ko magpakain sa akin eh. Tinda pa ng yan? Hindi nga siya matamis. Magtitinda ng banana chips. Para may may extra income. Ito naman si Mamang Pulis. Buti naman bumili siya, hindi siya humingi. Ayan guys, katabi na ni girl yung asawa niya. Palagay ko pang todo pakiusap sa asawa niya na wag na ituloy yung kaso. Pero sa tingin ko, nagmamatigas na si girl dahil sa mga karanasan na ginawa ng lalaki na ito sa kanya. Ang dami niyang pasa. Tapos nauntog pa yung likod niya sa lamesa na buntis siya ng 3 buwan. Ayan. So parang mabigat na talaga ang loob ni girl sa kanya. At ayaw na siya patatawarin nito. Ikaw ba naman bubugbugin ka, tas para kang hayop na walang kalaban-laban sa kanya, tas bubugbugin lang. So, todo pakiusap kay girl to, si boy. Ewan ko kung mapapatawad pa ito. Oh.
Pinagbibigyan pa sila na mag-usap. Konting panahon na lamang, habang wala pa po yung fiscal. May hearing pa po yung fiscal sa loob. Oh, nakita niyo yung action ng babae. Sa isip ng babae, this is it. Pagkakataon ko na to, makakaganti na ako sa iyo. Pero biro mo guys ha, 4 ang anak nila, tapos may incoming pa na 3 months, pang 5. Tapos bubugbugin mo lang, tapos nang bababae pa. So, ganito po guys ang kaso ng isang bausi. Napakatindi talaga. Niloloko ka lang ng kahunan kung may demanda. Papadala yan. Ano ka ba? Sabi mo, puro bugbog. Baka yung babae na pagkakul. Dapat hindi pa na nakasulit na pangulang yan. Huli na yung binili ko sa'yo. Sabi ko sa'yo, hindi ka naawa sa akin. Naawa ka ba sa amin? Naawa ka? Pero nayorito mo yung babae mo. Doon ka magmakaawa sa kanya, baka dalawin ka. Binuntis mo. Kaya mo kaya chat ko na dalawin ka ba? Ano sabi ko, bobo ako. Hindi ko kayang ituloy yung mga banta ko sa inyo. O, ito na yung bobong sinasabi ko. Sir, ganyan lang sis. Ang pilit talaga kumanta. Habang nakipirma po ako, sir. Kunti lang. Isang gamay lang na. Yan po, ina-execute na po ng ating bausi ng barangay ang pagtulong nila sa isang victim po ng violation of Republic Act 9262. Ito po sa Fiscal Together po, yung staff po ng ating Fiscal Office. Yan po, tutulungan din po sila para maayos na po ito. Thank you, ma'am. Tapos na niya? Okay na niya? Okay na niya? So, ayun guys, tapos na po kami pumirma ni Sister LB as arresting officer. So, ito po, nakikita natin, tuloy-tuloy pa rin po ang pakikiusap ni Boy sa kanyang asawa na nangangako na hindi na daw maulit yung ginagawa. Pero wala na po yata pag-asa na iurong pa ito. So, di ba yung Barbie, banana cue? Okay lang yun. Walang problema sa ganun. Basta ang alam ko lang, malaki sa akin. Sa akin lang. Pero kakain mo. Lagi sa doon. Natural lang yun. Ay, may batas tayo sa... Ayun guys, tapos na po yung aming perma bilang arresting officer ni Sister LB ng Barangay Panto. So, another mission accomplished na naman po kami. Para sa mga babaeng Para sa mga manauso. Ang salita kasi, Kaya ingat-ingat po kayo, mga mapanakit na mga kalalakihan dyan. Isa na po tong babala sa inyo na ang batas po ng bawsi ay hindi po isang biro. Hangga't kaya pong hindi kayo madala sa presinto, pero yung physical abuse po ay police matter po talaga yan. Wala pong ano yan, wala pong katwiran dyan kung bakit ka nanakit. So once nanakit ka at napamedical ang asawa mo at desidido siyang ipakulong ka, batas po yun, hindi natin pwedeng labagin. okay, shoot ka Hello sa banga. guys, shoot kayo sa banga guys.